Aside from having your own PC, necessity na din ngayon ang mga printers. Bakit? Well, isa sa mga reasons ay data security. Oo, nakakamura ka sa mga computer shop. Pero masyadong compromise ang data mo dyan if ang pinapaprint mo ay mga personal documents. Hindi mo yan ramdam unless yung iniingatan mong documents ay hindi mo na ma-retrieve dahil inaccessible na siya in the meantime. Or that somebody is already using your personal identity para makapang-scam online. Well, who knows, right? Leave na lang kayo sa comment section if gusto nyong i-discuss natin in quite a few details kung bakit natin kailangan ang mga printers na yan regardless of models. So today, we are going to talk about this Canon Pixma TS207 printer. Since sa Canon flagship store ko siya binili, I expect nothing less sa packaging. And true enough, napaka-intact nga ng packaging niya. Ang tight ng bubble wrap. Well tape ang mga openings even sa corners. Meron ding individual protection ng printer mismo. In short, the best ang protection and mapi-feel mo talaga na hindi ka nagkamali ng pinagbilhan. Suggestion lang, Canon. Baka naman pwedeng magsama kayo ng kahit 10 pieces man lang ng Substance 20 na letter size bond paper, di ba? Para diretso test print na agad. Anyway, ayan, wala namang missing items, kumpleto lahat at ready to use. Before we set it up, let me show you first the parts of the printer that you are going to be dealing with most of the time. So, iset up na natin yung printer. Ayan nga, as you can see, napaka-neat and organized ng package. Well protected talaga, lalo na yung black and colored inks. Well, basic lang naman ang physical setup nito. Open mo lang to and follow this guide sa paglagay ng inks. May label naman yan sis. Sundan mo lang. Tanggalin mo na din ang protective films sa mga inks. You can use the CD or pwede din namang via internet. Since meron naman akong DVD-ROM, yung included na CD na lang ang gagamitin ko. Andito na Autoplay naman yan, so usually, click lang. Start setup, click yes, next, mga typical na process sa installation. At this point, hinahanap na ni software ang printer mo. So need na natin ikabit yung USB sa USB port ng computer. Pag na-detect na, next lang ulit hanggang sa umabot ka sa test print.
After ng test print, okay na yan unless gusto mo pa i-install yung iba pang mga free softwares na kasama sa CD. So ito ang interface niya, and based dito, more on document printing talaga ang purpose nito. Since bago pa lang siya, unahin na natin ang draft setting. Yan na ang lowest setting na meron dito. Pinakamabilis yan at pinakamatipid. O ayan, kita nyo naman, maski draft pa lang, sobrang linaw na. Siyempre naman, bago pa lang Next sample is standard document printing. Ito yung usual setting for printing documents. Of course, plain paper pa rin. Ito namang next natin is printing ng mga pictures sa isang buong page. So start tayo sa standard setting sa isang 70 GSM na bond paper. So ayan, printing na, and one thing na manonotice natin is mabilis ang printing as long as standard lang at plain paper lang ang setting. While printing, i-share ko na din yung mga bagay na nagustuhan ko dito. Of course, quality naman talaga ang printouts. Mabilis mag-print, very compact and space saver talaga siya. Madali lang din palitan yung mga inks, maayos ang packaging, at syempre, very affordable ang price niya at around 2,000 plus pesos. Next is printing on a specialty paper. Again, one whole page ito. Kung kanina ay shared the positive sides, ngayon naman yung hindi magandang bagay. And unfortunately guys, we all have to address the elephant in the room. In my experience, madali talaga maubos yung ink at ang mahal pa. It could be very subjective. Siyempre, madaming factors naman talaga ang involved dyan. Pero, you have to know na yung mga ganitong ink types, mabilis talaga yan maubos. And we are not talking about this model lang ha. Kaya nga naglabas na din ang Canon ng mga printers na detangke, di ba? Kasi dito talaga sila natatalo ng mga naka-CISS na printers. Well, pwedeng wag ka na lang mag-print ng madami. You serious? Pero you still have to consider din na hindi siya dapat matuyuan kasi mahirap din naman kung aabot ka pa sa pag-head clean kasi nababawasan din ng ink niyan. So that's really the biggest drawback not only with this model but sa mga models na gumagamit ng ganitong klase ng inks. Siyempre tayo dinidiskartehan natin yan. If you have a budget, go for those printers with built-in tanks already. But if you're willing to get your hands dirty, literally, para makatipid, pwede na to for you. While waiting, let me share some things to consider. To avoid the inks drying out, I turn on my printer every day. Then I make sure to print one page or even half a page at least 3 times per week. Doesn't matter what, even random text will do. Of course, I print on recycled papers. Maski naka-CISS ka, keep in mind na yung pinaka-cartridge mo naman ay hindi napapalitan. So, definitely over time, masisira at masisira din yan. Nakailang CISS printers na din ako at nasisira din naman talaga sila pagkatagal-tagal. Ang maganda lang talaga sa CISS is matagal bago maubos yung ink at mura naman talaga. Isa sa mga nagustuhan ko dito, meron siyang borderless printing capability. Although mukhang sa 4R nga lang. Pakita ko lang din sa inyo how simple yung borderless printing niya. Although, pwede mo din naman siyang diskartehan kung gusto mo ng borderless photo. Well, gupitin mo na lang. So, while this printer is leaning more on document purposes only, as you can see, it does not mean na limited ka lang talaga with printing ng mga documents. Ayan, 'di ba? Ang ganda naman ng mga printouts.
Madami palang nabibiling mga photo papers na pre-cut into 4R. So if you want to print yung mga photos nyo at ayaw mo nang maggupit-gupit pa, napaka-handy nitong setting na to for you. Just select this setting and hit print. Easy! Itong last is medyo out of the norm kasi sa page ng notebook ako magpiprint. Well, I am sure na alam nyo naman how to be creative and resourceful with whatever it is you are printing on. Itong page of notebook na ito, makapal-kapal naman yan compared sa ordinary notebook kasi may pagka-craft paper yan. Ayan, ang ganda ng output. Ito naman ay printing on a glossy sticker. Unfortunately, I thought I hit record pero hindi pala. Kaya hindi ko na na-videohan yung pagpiprint niya mismo. Ayan, ito print out na lang siya. Ito na ang pinakamurang printer for personal or home use. Basic use, ika nga. Mura siya on the get-go pero mapapamahal ka sa inks. Well, to the point na ang isang set ng ink nito katumbas ng isang buong printer mismo. So you have to consider that. If monthly ka magpapalit ng inks, then 2,000 plus ka monthly. This is why yung mga bumibili nito is prepared na agad sa plano nila with this printer. May iba pa nga na pang business or for heavy printing talaga. These people definitely know what they're getting into. Of course, hindi ko nire-recommend na bumili ka ng replacement inks or ipa-convert mo siya. We are simply providing additional and practical information here to add as a factor for your buying decision. Ako kasi, ang plan ko talaga is yung Epson L120. Tank printer na siya mismo by design. Nataon lang na kung kailan naman may schooling, saka naman nasira yung isang printer namin. Kaya hindi na umabot. Kaya dun tayo sa abot lang muna ng budget at the moment. Next year na siguro yung for the Epson na yan. Long story short, mura ang printer pero mahal ang ink. Di bili ka na lang ng bagong printer every month. Char! Another one. Another one. Another one. Kaya need mo talaga timbangin ang ganyang aspeto. So marirecommend ko ba to? Well, kung may budget ka naman, go for the ink tank type of printers para madali lang ang refills at mas makakamura ka pa in the long run. Pero kung halagang 2K lang talaga ang budget mo at the moment at very much needed mo na ang printer, eto na yung talagang option mo. Wala nang iba.